Ang salita ng Diyos na mula sa pangalawang Timoteo, Kabanata 3. Ito pong naunawaan ko mga kaibigan na sinabi sa huling araw. Ang mga tao ay ganito ang ugali mga kaibigan. Observe niyo po mga kaibigan kung ang mga ugaling ito ay nasa panahon na ba na ito ngayon. Kasi ito po yung sign or tanda. Ang sabi dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Makasarili mga kaibigan. May kakilala ka bang taong makasarili? Sakim sa salapi. Yan, sakim sa salapi mga kaibigan. Mayabang. Mayabang mga kaibigan. Mapagmataas. Mapang-insulto. Masuwayin sa magulang. Sa bagay nung unang panahon din marami ng masuwayin sa magulang, eh. Isa na po ako, masuwayin po ako sa magulang. Pero mas lalo po sa panahon ngayon mga kaibigan, sa observe ko lang po hindi na sila natatakot, ginagawa na nila kung ano po yung gusto nila. Mga walang utang na loob, 'di ba? May mga kaibigan din tayong walang mga utang na loob. Tinulungan, hindi na matulungan, wala na. Nagtatampo na, hindi mo na makagilap, wala nang komunikasyon dahil hindi na natulungan. Walang utang na loob. At hindi makadiyos. Isa ito mga kaibigan. Hindi po sinasabing lahat po na nagpupunta po sa isang simbahan ay makadiyos na. Hindi po ganoon. Dahil minsan kung gaya ko dati sa karanasan ko po, nandito po ako sa lugar na walang masyadong kaibigan na kagaya ko, Pilipina. Kasi hindi kagaya sa atin, di ba? Araw-araw makasalamuha mo yung kapwa mo. Dito kasi malayo yung mga bahay ng mga kakilala, mga kaibigan. So nag-iisa at malayo pa yung mga simbahan. So ang ginagawa na gusto ko magsimba para makahalubilo ako ng mga kapwa ko, Pilipina. Pero doon lang yun mga kaibigan, hindi yung priority talaga na yun, makinig, makakanta. Pero sa aking karanasan sa buhay ko talaga, ang priority talaga kung bakit ako pumasok sa simbahan noon, para po makahalubilo ng mga kapwa ko Pilipina, makahanap ako ng mga mababait na kaibigan. Kasi yan po talagang ang akala ko na 'pag ang taong nagsisimba, lumalapit sa simbahan or yun basta nagsisimba ay mga mabubuting tao, mababait. Kaya gusto kong magsimba noon, makahanap ako ng mabuting kaibigan, mabait na kaibigan. Pero hindi, eh. Doon ko tuloy nakikita na nalalaman na akala ko yung hinahanap ko ay makita ko na, pero hindi, iba yung nalalaman ko, kabaliktaran, 'no? So, pero isa din ako doon kasi pumunta lang ako sa simbahan para maka-attend ng mga party, mga makalibilo ng mga Pilipina. Parang panakip-butas ko na lang yung pagsimba ba. Siyempre, nakikinig din naman sa pari, kumakanta. Then after doon, mas nag-enjoy ba sa next, may mga party, ano ba diyan, mga event 'no, sa church. Yun yung naranasan ko po. Pero ngayon iba na, hinahanap ko yung talagang totoong presensya ba ng Panginoon. Kaya merong akong comparison noon at saka ngayon. Kaya hindi na gaya ng sinabi dito sa
Bible na hindi lahat ng nagsasabing, "Lord, Lord," ay makakapunta sa langit. Baka mamaya sabihin, tatawagin natin siya pero ikakaila tayo na hindi kita kilala, 'di ba? Kasi yung pagsimba ay hindi talaga lubos ang pag-attend ng ano, may mga may mga dahilan lang. Parang panakibutas na lang, second priority lang yung pagsimba. Yung bang deep sincerity, wala doon. Kaya, 'yun po ang ating anuhin mga kaibigan, praktisin natin, baguhin natin na hindi po tayo magaya dito sa sinabi na mga taong mapagmataas, makasarili, sakim salapi. Naalala ko tuloy nung nagsimba ako, morning service po 'yun, morning misa po 'yun ano, sa Katolik pa ako. Dahil nasa hulihan ako, meron ding sa likod ko, nakatayo ako kasi wala na, puno na yung ano, simbahan. Han nagagalit yung nasa likod ko, nagchichikahan. Ang pinagsasabi ay tungkol po sa nangutang sa kanya, yung laki-laki ang utang hindi nagbabayad, mga gano'n. Oh, 'di ba? Nasa pagsasamba po pero bakit yung ano, kaya hindi po lahat na attend ng simba ay totoong makakita sa kaharian ng Diyos. Ayun po yung isa doon sa mga ano, hindi po yun ibig sabihin na nakiki-isyoso po ako. Hindi po yun maiwasan dahil nasa likod ko po yun, nagsalita, narinig ko po, Kaya masabi ko na, isa din yun sa paraan para malaman ko kung ano yung mga tao ba na nasa loob ng ano, iba-iba naman ano, meron din namang taimtim, pero yung mga gano'n na naranasan ko, meron din sa iba sa harapan ko, iba yung mga pinag-usapan, may mga gano'ng tao, 'di ba? Kung malakas pa yung boses nila, distracted din yun, 'di ba? Mag-concentrate ka do'n sa pakikinig ng salita ng Diyos tapos merong nagtsitsismisan, hindi din maganda. Kaya hindi po lahat na porke nagsisimba ay makadiyos na. May mga taong pumupunta lang para siyempre pamasyal or mga gatherings, may mga gano'ng dahilan. Lalo na kung hindi po tayo wala po sa sariling bansa, lalo na kung nasa ibang bansa, naghahanap po ng mga ka kababayan ano. Kaya ito po yung palatandaan mga kaibigan, ano nga dito, dahil ang pangit ng mga ugali nito 'no, nung taong na 'to. Paano kung isang tao na 'to ay lahat nasa kanya? Sobrang sama nito mga kaibigan. Imagine sinabi dito na, ah, makasarili makasariling tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos, ayaw makipagsundo sa kaaway, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpigil sa sarili, galit sa anumang mabuti, 'no? Imagine ang sama-sama nito, hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan. Yan mga kaibigan, sa halip na maibigin sa Diyos, ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Marami po ito mga kaibigan. Iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan ng manluloko ng mga babaeng may hina ang loob. Yan po yun mga kaibigan. Ano? So yan po ang iwasan natin mga kaibigan at iyan po ang mga palatandaan na malapit ng ma malapit ng mag-ano, sabi nila mag-end of the world or pagdating ni Jesus Christ, ito yung mga palatandaan. So kung meron na 'to sa mundong ito, papalapit na ating Panginoon.
Kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo na manatili sa pamumuhay, sa mabuting pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga sa pag-ibig at pagtitiis. Yan ang sinabi niya para sa atin pong manampalataya, no? Kasi siyempre, kung sinabi ni Pablo ito kay Timoteo na sumampalataya kay Jesus Christ, kung taga-serbisyo ni Jesus Christ, ay ganun din po sa atin. At ito po yung dapat nating sundin, mga kaibigan. Magtiis, maging kontento, sabi dito mga kaibigan, sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Yan mga kaibigan, mag-uusig. Pero magtiwala lang tayo sa Panginoon. Huwag po tayong bumitaw sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo bibitawan. Hindi po siya bumibitaw. Dito nang sinabi, tayo man ay hindi naging tapat sa Kanya, pero siya ay mananatiling tapat sa atin. Dito sa unang Timoteo. Sa pangalawang Timoteo, Kabanata 2, versikulo 13, ang sabi dito, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikaila ang kanyang sarili. Ang Diyos ay mananatiling tapat po mga kaibigan. Tapat po siya sa kanyang mga sinasabi. Kaya magtiwala po tayo dahil ang Diyos po ay tapat. Maging tapat po tayo mga kaibigan, kagaya ni Job. Tapat po sa Panginoon na kahit po yung dinanas niya ay sobrang hirap, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa sa Panginoon. At sabi dito mga kaibigan sa verse 15, 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. O di ba mga kaibigan? Kaya kailangan talaga natin mga kaibigan magbasa dahil itong Bible ang tinutukoy dito na banal na kasulatan. Ito ang makapagbigay sa atin ng karunungan tungo sa kaligtasan. Yun na nga Yun na nga ang sabi ko, 'di ba? Na nagpapasalamat ako dahil kahit paano nabasa ko ito at nalaman ko kung ano yung tama at mali. Kahit paano masunod na natin dahil alam natin kung ano yung pinapasunod sa atin 'di ba? Binasa ko naman 'di ba, na pinapaiwas sa atin yung mga taong masamaang ugali at ito nga gagawin natin ang mamuhay ng maayos. Kaya kailangan talaga natin magbasa mga kaibigan, hindi po dahilan na hindi po nakakaunawa. Alam ng Panginoon kung meron ka pong minimiting matutunan ang salita niya, ipapaunawa niya po 'yan. At hingiin po natin mga kaibigan dahil ibibigay po 'yan. Humihingi nga tayo ng mga bagay, mga materials na bagay. Why not yung pangunawa ng kanyang mga salita? Mas lalo niyang ibibigay kasi gustong-gusto niyang makilala natin siya, makilala natin ang ating Panginoon. Yan po yun mga kaibigan. Kaya magbasa po tayo mga kaibigan. Huwag niyo pong idahilan na masiraan ng ulo, hindi po katotohanan yan.
Hindi po katotohanan, kundi po magbago po kayo, magbago ang inyong masamang pag-uugali. Kaya dahil diyan, sasabihin nila na nasisiraan dahil yung mga nagsasabing ganyan, yun yung mga espiritu na ayaw kang mabago. Ayaw nilang malaman mo ang katotohanan po tungkol sa Panginoon. Ayaw nilang mapalapit ang iyong kaluluwa sa espiritu ng Diyos. Ayaw nilang mag-connect ang dalawang ito, ang kaluluwa at espiritu 'no, kaluluwa natin at espiritu ng Diyos. Magkaisa dapat 'yan. Dahil 'pag meron tayo niyan 'di ba sinabi 'pag meron tayong banal na espiritu, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Iyan po ang ayaw nila, eh. Sa pangunawa ko lang po 'no, bakit yung iba ayaw nilang ituro ang katotohanan, ayaw nilang i-ano yung paano magkaroon ng banal na espiritu, paano matanggap yun. Yung iba ayaw nilang ituro, eh. Paano kung marami silang tagapakinig, tapos ayaw ituro kung paano. Meron doon yung sinasabi ko na kulang sa yung bang no satisfaction, merong emptiness, kasi nga hindi naabot, hindi nagkaisa yung kaluluwa at espiritu. Kasi 'pag nagkaisa yun magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ma ma-overcome natin ang mga pagsubok, magkaroon tayo ng kapangyarihan na mabago ang ating sarili, magkaroon ng kapangyarihan na masunod natin kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya tayo na lang mismo mga kaibigan ang magsusuri sa ating sarili at basahin natin ang salita ng Diyos para maabot natin ang Panginoon. Magkaroon ng connection ng ating kaluluwa at espiritu 'no, na ang ating espiritu ay mabago, ay totoong mabago. Lahat ng kasulatan ay isinusulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. O di ba? Para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang paglilingkod sa Diyos. O di ba mga kaibigan? Kaya nga kailangan natin magbasa tayo mismo, magbasa sa salita ng Diyos para masunod natin siya, magawa natin yung ano, matuwid na pamumuhay. Hindi lang puro pakinig. Puro pakinig tayo, wala yung parang kung sabi ng pastor ng tinanong ko kung paano magkaroon ng puspos na banal na espiritu at ang sagot sa akin ay magbasa lang ng magbasa sa salita ng Diyos. Agree ako doon. Dahil 'pag nagbasa tayo ng magbabasa dahan-dahan, mauunawaan natin ang kanyang mga salita. At sino ang nagpapaunawa yun, 'di ba, ang Holy Spirit? So, may sign na nasa atin na ang Espiritu dahil ang espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos ay magkakaisa. Dahil naunawaan na natin ang kanyang mga salita, malalaman natin kaya nga mismo tayo, malalaman natin mga kaibigan na meron na tayong good relationship sa Panginoon.